Hey guys, so it's been a while since nag-sit down video ako. So ngayon, gagawin natin siya even though sobrang biglaan ito. Actually, dapat may pasok na ako. But, kasi sabi ng doktor ko magpahinga din muna ako. Um, Siguro bukas makakapasok na ako. Pagka may schedule na. But, ayun na nga. Ang tagal ko hindi nakapasok. It's the second week na hindi ako nakapasok. Kasi last week, sakto Monday, na-admit ako sa ospital dahil actually nag-umpisa lang Saturday na nagkasipon ako. Tapos, noong linggo napaos na ako. Tapos, ayun, hinika na ako. Tapos nung nagkahika ako, diretso agad kami sa ER. Tapos, doon nakita na diabetic. Diabetic pa rin. So, akala ko kasi umayos na kasi namo-monitor ko naman siya, may glucometer ako. But, nung chinek yung HbA1c ko, HbA1c is yung 30 days or hindi, 3 months. Ayun yung sugar ko for 3 months. Alam niyo naman, nagdaan yung holidays back in December. So, sigurado mataas yung HbA1c ko. And to my surprise, umabot siya ng 9.9. Ang normal lang yata ng HbA1c, eto pala. Ang normal lang ng HbA1c is 4.6 to 6.60%. So, sobrang taas ng sugar ko. So, ngayon, nag-insulin ako tapos may reseta din sa akin yung doktor. So, yung insulin ko every night. Tapos, every morning, yung tablet na akala ko nga metformin yung bibigay sa akin but iba yung binigay sa akin this time. Ito yung dapagliflozin. Dapafast. So, ayun. Ngayon, medyo na-manage ko naman or naayos ko naman yung sugar ko dahil nga syempre may insulin na. But, diet pa rin. Pero, kailangan ko pa rin kumain dahil syempre baka bumaba ng sobra yung sugar ko. Tapos maging type 1 naman, di ba? So, ayun. Ayun yung nangyayari sa akin. So, type 2 diabetes. Pero, mainly ang ginamot sa akin, of course, nung nasa ospital pa lang ako, is yung sa hika ko kasi baba din ng oxygen ko. And I think, kaya hindi din ako maayos na nakakapagtrabaho this past few months dahil na din siguro lagi akong hirap huminga. So, ayun. Ayun na yung nangyayari sa akin ngayon. And siguro ang mangyayari sa iba kong mga vlogs, kasi halo-halo naman 'to, kung ano lang nangyayari sa buhay ko, yun lang yung bina-vlog ko. So, madadagdagan siya ng series which is itong, yung buhay ko as diabetic. Actually, nung first time ko nalaman, last 2 years yata, basta 2024 na-admit na rin ako tapos sinabihan ako na mataas yung sugar ko. But hindi ako nagpunta or hindi ako nagpa-check up, nagpa-follow up check up back then. Dahil akala ko monitor ko na talaga siya and okay naman siya. Pero yun nga, bigla-bigla siya nagsa-spike. So, ngayon, alam ko na yung gagawin ko. Hindi pwedeng
porket mababa lang yung sugar ko ngayon is hindi na ako pupunta sa doktor. So, yeah. Bukod sa PCOS na problema ko, ngayon, nadagdagan siya diabetes. And after a month daw, sabi ng endocrinologist ko, magpapa-check ulit ako ng thyroid kasi nagpa-check ako ng thyroid nun na nasa ospital ako, naka-admit ako sa ospital. And mababa daw. Kasi tatlo yung tinest. Hindi ko din maintindihan kung ano yun. Pero ito yung mga sinabi ng doktor. 3 yun. Tapos yung isa, normal. Tapos yung 2 mababa. So, hindi siya nagme-make sense. First time lang daw niya experience yung ganun kasi pare-parehas mababa. Tapos yung isa normal lang. So, papaulit namin again after a month. And makikita namin kung ano mangyayari. Sa akin, sa mental health ko ngayon, syempre, nakakalungkot na ganito yung nangyayari sa'yo. Kasi, 27 years old na ako. And after ilang years ng pagtatrabaho ko, parang 17 years old pa nga lang nagtatrabaho na ako. Pero napunta ako sa BPO siguro mga 18 or 19. And lagi akong panggabi. Siguro isa na rin yung dahilan. Kasi nga, kailangan ko kumain ng madaling araw. Sinabi nung nurse ko na pinsan, dapat daw hindi ako nagsisnacks or nakain kapag madaling araw. Kasi, ewan ko din kung bakit. Basta yun lang yung sinabi niya. Ang nirecommend niya lang sa akin na kainin is yung mani na salted, but yung hindi matatamis na mani. Kasi 'di ba kapag sa bangketa, may mga nagtitinda ng mani na iba't iba yung klase. Merong matamis, merong maalat. So, kailangan dapat lagi maalat lang or maanghang yung bibilhin ko. So, ayun. Wala akong ibang maikwento sa inyo kundi ito mga ganitong pangyayari. Pero, ayun. Kasi hindi din naman ako pwede magbanggit ng pangalan ng iba or something kapag nagkikwento ko sa inyo. Kasi, ayun. Tungkol sa mga nangyayari sa akin personally. And, ewan ko. Siguro, hindi ko kasi alam kung mapanood to ng iba, ng mga naging katrabaho ko. Pero, ayun, feeling ko magko-calls na ako. Oo, magko-calls ako dito sa bagong trabaho ko. And hindi na siya katulad ng trabaho ko the past 3 years na naging comfort zone ko na. Ngayon, kailangan kong masanay mag-calls ulit. And, syempre, nahirapan ako tanggapin yun nung una. But, wala naman ako magagawa. Ano ba? Ayoko kasi maging bad vibes tong whole thing na mga na video na to. Or ayoko mag-upload din talaga ng bad vibes na video. Pero, ayun, hindi ko din kasi alam kung ano nangyayari sa akin. Siguro, hindi pa lang ako sanay. Siguro nabibigla lang ako. Nalulungkot.
siguro normal lang naman siguro 'to na magtanong kung alam niyo 'yun, ang tagal ko na kasi nagtatrabaho. Tapos parang parang ayoko na, parang napapagod na ako. Kasi parang paulit-ulit 'yung nangyayari. Tapos umalwa ng konti 'yung buhay ko nung eto nga the past 3 years na hindi ako nagko-calls. Tapos ito, babalik na naman ako dito. Pero ayun na nga, wala naman tayong choice dun. So, yeah, siguro dalasan ko na lang pag-upload ko dito baka sakali na maging interesado kayo sa buhay ko as diabetic naman. Pero ayun, aside from diabetes, meron din akong PCOS. Yung PCOS ko, malala siya. Parang kasi hindi ako nagkakaroon talaga unless mag-take ako ng pills na nare-reseta ng doktor. So, kapagka gano'n, pills, parang nakakagulo din ng utak. And hindi siya, sa totoo lang, hindi ko gusto mag-take ng pills kasi mahirap. Ilang beses ko na kasing nagawa yun. Tapos parang nagugulo yung mental health ko kapag nagpipills ako. Pero, bahala na. Titingnan ko kung magpupunta pa ako sa OB. Kailangan kong magpunta sa OB. Oo. Pero hindi ko alam kung kailan. Siguro dito na lang muna sa endocrinologist ko. Dito na lang muna ang focus ko. And sa OB, titingnan ko na lang kung kailangan. Kung kailan ko, kasi alam din naman ng endocrinologist ko na may PCOS ako. Kasi baka may PCOS lang ako dahil, alam niyo yun, connected kasi yung PCOS sa pagkakaroon ng hypothyroidism or something. But, yeah. Ito mga sakit ko pang mayaman, hindi naman kami mayaman. So, tanggalin ko nga muna ang flash nito. Parang sobrang liwanag, pero, ayun. Tingnan natin. Dito na nag-adjust ng mga kung ano-ano. Pero, ayun na nga. Siguro itong vlog ko na 'to magiging cringy pero upload ko na rin, wala namang nanonood kasi 'di ba? Yung mga views ko 7, 5, 2. Hindi naman ako nalulungkot because of that kasi nag-upload lang din ako talaga. Siguro for memories na makikita ko. And ayun, magkakasama kami ng mga pinsan ko, nakakapag-upload ako ng ganyan. Tapos mag-a-upload din ako ng mga ganito na nagyayap lang, 'di ba? Nagkukuwento lang kung ano namang nangyayari sa akin. Ayan, try ko lagyan na 'to, ayan. So ayan, siguro mas maganda na ayan, ganyan. Ayun. Actually, di ko din alam kung anong mga sasabihin ko dito sa video na 'to. Basta ko na lang siya ginawa. Tapos, basta na lang ako nag-set up. Tapos, ayun, film na agad. Hindi ko na iniisip ng sobra-sobra kung ano yung mga sasabihin ko dahil, ayun na nga, wala din naman nanonood kasi. And, well, okay lang naman sa akin yun. Siguro mas pabor pa sa akin yun kasi hindi ako magki-cringe masyado sa kung ano man mga ginagawa ko dito sa YouTube, 'di ba? And ayun. Ayoko muna tapusin 'tong video na 'to. Gusto ko muna magkuwento-kuwento ng kung ano-ano. And pasensya na kayo kasi um
medyo walang kwenta or hindi relatable yung mga binabanggit ko. Eto, tungkol naman sa mga kaibigan, ayan, friends. Meron akong siguro mga tatlong circle. So, yung isa, taga dito lang sa malapit. Tapos, yung isa magkakalayo. Tapos, yung isa naman, minsan nandito sa malapit, minsan nandito sa malayo. Minsan nasa Manila kasi dun sila nag-work. And, ayun, yung mga kaibigan ko, pahirapan na din makotap-tapan. Parang katulad ko na din, na mahirap ako tap-tapan kasi um, lagi lang ako dito sa bahay, hindi ako nagagala-gala masyado. Or, nagagala naman ako minsan, oo. Kapag ka maglalakad ako, pero dyan lang sa City Hall namin, ikot-ikot ako dyan. So, ayun. And, hindi ako nagpaplano na lumabas or katulad ng ginagawa ng iba na pupunta ng mag-out of town or something, mag-travel. Kasi, magastos. Tapos, gusto ko dito din naman sa bahay kasi naranasan ko yon back in 2000, basta 22, mga ganon. 20 to 23 years old ako. Siguro gala ako. Pero ngayon, na 27 anyos na ako, parang, yung huli kasi na gala ko, kasama ko yung isa kong kaibigan, si Charles. Pero ito, naniniwala ba kayo sa platonic friendship? Ganon kasi kami ng kaibigan ko. Kasi, ayun, meron akong mga naging best friends na mga lalaki na okay naman. Okay naman sila kausap. Tapos, hindi naman, kasi, hindi ko din alam kasi medyo boyish din ako eh, no? Wala naman mali siya, ganun. Pero, yeah, yun na nga. Going back, dun sa huli kong trip, kasama yung kaibigan ko. Pero, day tour lang siya, just sa Laguna. Um, sa, basta may pinuntahan kaming falls nun. Tapos nag-trek. Tapos sobrang tarik nung lalakarin. So, pagkatapos nun, di na ako umulit kasi nahirapan ako. Hindi naman sa ayoko na siya ulitin. It's just that, feeling ko matanda na ako para doon. Feeling ko matanda na ako para doon. Ayoko pahirapan yung sarili ko tapos 'di ba may asthma ako. Pero nagtataka ako kasi naglalakad-lakad din ako sa City Hall namin paikot diyan. Hindi ko namamalayan naka 7 kilometers na pala akong paglalakad na paikot-ikot lang doon. Pero hindi naman ako hinihingal. Siguro kapag ka elevated lang yung daan, doon ako hinihingal. So, yeah. Yun, sobrang tarik ng pinuntahan namin. So, ayun. Ang bilis pa maglakad nung tour guide namin. Yung tour guide namin may dalang coke, tas dala yung mga gamit namin. Yung backpack ko. Tas ako, dala ko lang yung sarili ko. Hirap na hirap pa ako. So, ayun. Pero, sa tingin ko, why not naman, di ba? Kapag sa tingin ko kaya ko na physically dahil medyo may pagkasakitin din ako. Eto pa. Ayun. Oh my God. Kung ano na nakwento ko dito sa video na to, pero i-upload ko siya kasi hindi ko alam kung may gusto makinig nito o baka panoorin ko na lang din pagkatapos. And wala. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga kaibigan ko mahirap na makutap-tapan. So, dito na lang ako magkikwento ng mga gusto ko ikwento, 'di ba? Yan, by the way, may ginagawa nga pala akong video ngayon. Ongoing siya. Kasi, hindi ko
ma-upload right away after ng isang upuan kasi review siya. Ito fresh yun eh. Ayan, nire-review ko siya. Gagamitin ko for 7 days and ayun, titingnan natin kung magla-light yung labi ko. Actually, ngayon suot ko siya. Pasuot. Or nag-apply ako ngayon. And yan, ganyan lang ang itsura niya kapag in-apply sa labi. So, hindi masyadong shiny lang siya. Clear. Hindi tinignan ko yung kuko, baka madumi. So, ayun. Ano pa? So, nandun tayo. Yung huling trip ko kasama si Charles. Sobrang tagal na nun. 3 years ago, 4 years ago, mga ganon. At dati, ito, may naririnig akong ingay sa labas. Siguro mas maganda kung live to. Kaso, mas okay na rin siguro na hindi. Kasi feeling ko mapapa-upload siya. Yan, inuubo pa rin ako. Tapos kapag nagsasalita ako na matagal, parang napapaos ako. Nung huli nga, nung nasa ospital ako, kasi may oxygen doon. Kapag may bisita ako, naglalagay ako ng oxygen kasi medyo madaldal ako eh. So, kailangan ko oxygen kapag feeling ko nahihirapan ako huminga. Pero ngayon, di man ako nahihirapan huminga. Nahihirapan ako magsalita. Ayun. Para nagagasgas yung lalamunan ko. Siguro hindi na lang talaga ako sanay. Ayan. Tong video to, ang daming ubo. Pero hindi ko na yun ikakat. Yun, hindi ko na i-edit tong video na to. Pagkatapos ko dito sa vlog na to, diretso upload yan. Kasi hindi ko alam. Hindi na rin ako nag-cringe ngayon sa mga ina-upload kong video. Oh my God. So, ayan. ASMR ng ubo ko. May natahol dun sa labas. Natahol yung aso sa labas. Hindi ko alam kung bakit. Ayun. Siguro bukas papasok na ako. Kahit medyo hirap pa ako magsalita. Madali naman mag-mute kapag inuubo ka. Good night. Ayun, nanay ko. Ilaw. Hindi ko alam. Square. 3 yun, di ba? Hindi ko alam kung nasaan. Ayun yung nanay ko. So, hindi ko na rin ikakat yun. Hindi ko na rin, basta itong video na to, puro video, hindi ko na i-edit or anything. Basta kung ano sasabihin ko, yun na yun. Hindi ko nga alam kung bakit lately parang nawawalan ako ng pakialam.
So, lalo na sa mga ina-upload ko or something. Kasi dati parang feeling ko, kailangan ko siyang ayusin. Kapagka may kailangan ako ayusin, kailangan pati bilis ng pagsasalita ko para hindi mainip yung mga tao. Ayan, may lamok. Nakapasok ng lamok. Ayan, tapos, basta dati, alam niyo yun, masyado ako nag-overthink. Lalo na kapagka may ibang nakakita or baka makita ng kung sino makakilala ko na ayoko magmukhang tanga sa harapan nila. Pero, eto na kasi, 2026 na. And, kapagka nakita nila to, yun yung naisip ko. Kapagka nakita naman nila to, wala naman sila magagawa sa buhay ko eh. So, ayun. Pero dati parang ang hirap niya. Dati parang ang hirap niyang gawin. Pero ngayon, parang wala na akong pake. Bahala na. Ganun. Yun nga lang kapag halimbawang yung mag-vlog ako ng ganito tapos may nanonood. May ibang tao dito sa kwarto ko. Siguro may hiya ako dun sa taong yan. Pero yung kapag halimbawa mapapanood to na ibang tao sa mga cellphone nila, wala na. Wala na sa akin. Ano? Bakit ba? Ma, lahat na lang ito pinapatago mo sa akin. Itong kwarto. Doon mo itago sa kwarto ni Bea. Ang laki-laki nun. Oh my God. So, feeling ko, kailangan ko na ilock yung pinto ko, no? Ayan. Para wala nang bigla-biglang papasok. Pero, ayun na nga. Parang lately, nawawala na ako ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yun nga lang, ewan ko, parang, alam niyo yung parang wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, pero may pakialam ako kapag halimbawang harap-harapan siya na nangyayari. So, kapag sa labas, halimbawa mag-vlog ako, nahihiya pa rin ako. Sprite! Nahihiya pa rin ako. Tapos kapag ayun lang naman siguro. Pero kapag kasama ko yung mga pinsan ko, yung sila kuya, sila tito, parang hindi na naman ako nahihiya. Oo. Minsan siguro. Depende siguro sa sasabihin ko. Kapag mga ganito yung sasabihin ko, or yung mga sinabi ko dito sa whole video na to, siguro, mahiya ako. Pero, basta depende sa sitwasyon, yung pagiging mahiyain ko. So, ayun. Kung napapansin nyo din, hindi na rin ako masyado nagme-makeup. Oo. Sa mga videos ko. Kasi sinasanay ko din yung ganito lang. Yung hindi na masyado mag-effort para sa validation. Para lang ma-validate ng iba. So, ayun. So, magta 30 minutes na tong video na to. Sa tingin ko hanggang dito na lang. Pero, tingnan ko. Siguro gagawa ako ng part 2 nito. Dahil gusto ko pa rin kumuda ng kumuda. Pero ito, mauna siya ma-upload. Tas may kasunod pa to. Pero nakaupo pa rin ako dito. Ang galing. Dapat talaga nag-live na lang ako. Pero kasi kapag naka-live ka, yung mga nanonood, karaniwan, lalo na kapag hindi pa ganun kadami yung subscribers mo, tingin ko, puro mga taga-ibang bansa. Oo. Sa live ko, lagi may napasok na mga taga-Thailand, taga-Indonesia.
Yung mga ganun. Tapos, follow ako sa Instagram. Tapos, ayun, chichikahin ako dun. Maganda din, pandagdag followers. Pero, syempre, ang salita ko naman sa lahat ng videos ko is ito, Filipino. So, syempre, target market, Filipino din. So, yeah, guys, thank you so much for watching this video. See you on my next one. Pero, once again, siguro may kasunod pa tong video na to kasi gusto ko pang gumawa ng video, ng ganito lang, sit-down video. Wala kasi akong magawa kasi walang trabaho. Ay, yung soup ko, hindi pa siya nagsasend ng schedule. So, ayun. At saka bukas pa din talaga yung fit to work ko. So, yeah. Bye muna.